ako, syempre bilang kuya nila, parang sabi ko, buti nga binigay sa amin to ng maaga eh. Para nakita nyo agad. Para na-adjust na namin. Kasi mahirap namang puro panalo kami. Paano kami matututo? Pagdating ng dulo, dun kami mas lalong mahihirapan. Ngayon, yung binibigay sa amin pagkatalo, mas nabubuo kami, mas nagiging okay yung chemistry, mas nagsasama-sama kami. Sabi ko, yun yung isang way para mas lalong gumanda yung mga susunod na games namin. Sabi ko, ito yung magiging reason kung ano yung mas mabubuo namin na team. Kailangan lang i-fast track. So, kailangan namin trumabaho ng mas buo. And alam naman natin, Coach, MPBL ngayon, hindi na basta-basta. Oo. Diba? Yung competition ngayon, siguro ngayong season, ito yung pinakagrabe na competition ng MPBL. Hindi naman basta-basta. Basta, lalaban lang kami. Kung saan man kami dadalhin sa will ng Panginoon. Basta, walang regret kasi binuhos namin lahat. Yun lang yung namin na ibuboost talaga namin every game. Sa loob ng court, may laban. Sa labas ng court, may kwento. At dito sa Rebanse, may sagot sa lahat. Hindi ito basta highlights. Hindi ito basta stats. Ang mga laro, ang mga kontrobersya, ang mga sandaling hindi mo malilimutan, at ang mga tanong na kailangan ng sagot. Susuriin namin ang bawat play. Haharapin namin ang bawat issue. Current action, throwback stories, real talk, walang preno. Ito ang basketball culture ng Pinas. Buhay, hindi natutulog at laging may laban. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may Rebanse. Ang podcast na hindi nagpapatalo. Kung akala mo tapos na ang usapan sa final buzzer, ay nagkakamali ka. Dahil dito, lahat ng kaganapan sa MPBL on and off the court ay pinag-uusapan. Ako po, si Mika Besames. Ito ang podcast na hindi lang basta recap, ang tambayan ng tunay na basketball fans. Dito, walang safe takes, walang preno, madalas walang yapa eh. Game analysis, locker room talk, at mga kwentong dito mo lang maririnig. My name is Coach Christian Luanzon. We are here to talk about the league that lives and breathes the heart of the country's cities and provinces. From the highlight reels to the social media fire, I am Joe Gomes-Siliano. Dahil sa show na ito, kung may issue, aba, may sagot. At kung may talo, may rebanse. Okay. Good morning. Again, Morning. we are on our 11th episode. Maraming salamat ulit sa aming mga fans na ba ang tawag sa kanila? Or ano? Subscribers. Supporters. Subscribers. Okay. Subscribers. Oh, sabihin Again, na natin para okay. i-click na nila yan. Again, sa TikTok, alam ko dumadami na doon. Maraming salamat sa inyo. Sa Facebook, sa YouTube, at syempre sa Spotify. Gustong-gusto ko talaga yung Spotify eh. Kasi hindi na nila kailangan makita yung mga mukha na. Tama. Okay, simulan na agad natin ang kwentuhan to really understand the heat of the game coming from the player's perspective. Mga ka-Rebanse, joining us today, let us welcome Steve Nash Enriquez and Christian Fajarito of Pasay Voyagers. Okay! Okay, I always start with this sa ating mga episodes. Pag pumupunta dito yung guests natin, either galing practice, papunta ng practice, eto, papunta ng game. Tama. Can you imagine, no? Pre-game. Pinuntahan tayo ni Steve Nash at ni Christian Fajarito kahit meron silang game sa araw na to. Shout out. Second guest natin, di ba? I think Cebu nangyari sa atin to. Oo, Cebu nangyari din sa atin. Shout out Tito kay Dondon. Coach Marlon. Coach, Yes, ikaw- Coach Marlon, maraming salamat sa permiso na binigay niyo sa amin. Oo nga. Pero ano lang, background lang. Ang tagal na naming gustong makuha tong Naku, may hugot, Pasay eh. Steve. Nararamdaman ko. Kumbaga, mga 3 beses lang naman ako nag-message kay Steve. De, joke lang. Okay, welcome dito sa Rebanse. Maraming salamat Thank sa you. oras nyo. Alam kong napaka-busy, lalo na si Steve. Joke lang. Pero, syempre, gusto namin malaman ng kwento dahil ngayon, no, sa MPBL, hindi lang pinag-uusapan yung mga nasa taas, di ba? Marami ring contenders talaga sa season na to at isa ang Pasay Voyagers doon, no? Natalo ang QC, natalo ang Bataan, tsaka Zamboanga. These are teams na hindi rin talaga biro, no? Lalo Yes. yung QC. 'Di ba? Ang ganda ng tinatakbo ng QC ngayon. So, syempre nauna si Christian sa MPBL, no? Kausapin muna natin si Christian. Chris, galing ka rin sa isang contender na team, ang Gensan.
nakwento mo kanina off-air, nakapag-San Juan ka pa pala ng isang Na game. game. Kumbaga, matagal ka na rin sa MPBL. Pero kumusta itong Pasay team na to para sa'yo? Syempre, bago. Mm-mm. Kasi dun sa mga last teams ko, ako yung bago eh. Oo, Ngayon, ako yung- tama. Ako yung parang kuya nila eh. Kuya nila sa team. Ako yung parang veterano kung tawagin. Pero bata pa din. So, Ilang taon ka nga, Chris? 30. Oh, Mm. veterano na siya at 30 Lahat ng years old. Christian, tandaan nyo, bata. Okay, tuloy mo. Alam mo kung maririnig mo lang kung ilang beses niyang pinupuri yung pangalan mo sa ligang ito, Chris. Siyempre, lahat ng Christian, pupurihin natin sa MPBL. Oo nga, okay. Siyempre, ipaalala rin natin, itong Christian na to, siyempre, ikaw, Gandahan mo yan. okay. Itong Christian na to, ano lang naman, 25 to 32 points per game. Ito kayang Christian na to. Ganon din. Okay. 25 to 32 Tries. in like 10 games. Accumulated na yan in 10 games. Ganun tayo sa mas maganda. Sige. Chris, syempre alam naman namin kung anong kaya mo gawin, no? Nakita namin yan sa Jensen Warriors. Pero iba ka this season, Christian eh. Talagang lahat ng kaya mo gawin, nakita namin this season, no? Ano bang naging mindset mo getting into the season or specifically with the Pasay Voyagers? Dahil sabi mo nga, puro bata ang mga kasama mo. Iba yung parang naging ko ngayon, pinagugutan ko. Siyempre, nagkaroon akong baby. Okay, congrats. Tapos yung family, nagkaroon ako ng family. Noong time na yun, nakaraan. So parang wala lang. Maglaro lang ako kasi for the sake na, sige, laro ka lang, ganun lang. Mhm. Ngayon, iba eh. Iba na yung usapan. Tapos about nga dun sa team, parang, syempre, parang hindi pwedeng magwala na lang akong bahala kasi puro bago sila eh. I Tama. mean, from college to pro. So sabi rin sa akin ni Coach Chan, ikaw yung kailangan humatak sa kanila. So, Tama. pakita mo sa kanila yung pagiging leader. Nung time na yun, paano ko magiging leader? Hindi ko alam paano kasi, galing ako nga Oo. sa mga, sila Kuya Larry, siyempre sila Kuya Larry, Kuya Jerby, ayun yung mga, Chan, ganito gagawin mo, ganito, ganyan. Siyempre ngayon, walang tumutulong sa akin. So, parang, anong mundo to ngayon? Iba Ikaw na. naman ang Ako na, nagbabahagi. kailangan ko na silang tulungan, yung mga Mhm. bigs. Siyempre, limited bigs lang naman yung nasa Pasay ngayon. Ngayon, tinuturuan ko rin sila. Nagiging vocal ako kahit hindi naman ako vocal. So, yun. Bago natin kausapin si Steve, dahil kakatapos lang ng ating window, nagsara na po ang window, marami ring nagtatanong kay Christian Yes. nung window, but he stayed with the Pasay Voyagers. So talagang makikita mo yung goal niya this season is to keep up with this team, no? Steve, napag-usapan ni Christian kung ano kayo sa kanya. Kayo naman, ano yung Kuya Christian para sa inyong mga bago sa MPBL? So, sobrang, yung maganda kasi sa team namin, yun nga, sa sobrang bata namin, parang kami lahat, barkada lang kami. So, alam ni Kuya Christian yan kung gaano kami ka-close lahat, yung bonding namin. Kaya nga, pinupuri kami palagi ni Coach Marlon kasi kung gaano kami ka-close sa labas, sobrang close talaga namin lahat. So, nagkukulitan lang kami, yun, ganun. And yun, kay Kuya Christian naman, baga ginaguide niya lang kami. Yun nga, sobrang halos lahat, iniisa-isa niya, nakausap niya kami. Kasi, matagal na siya sa liga, and kami, halos, siguro half ng team or more than a half na rookie kami. And yun, yung gusto lang naman namin is, syempre as mga veterano, gusto lang namin na as rookies, makipag-compete ba? Expectation na Makipag-compete. Ano yung, ba't ka nagpunta sa Pasay? Kasi, Nice. naalala ko, nakita pa kita ng Batang Gilas before pandemic. Kasama mo pa brother ko eh. Naalala mo ba yun? Yes Pero po. hindi natuloy kasi Yan, nag-pandemic na. po. Saan dapat kayo lalaro nun? Sa Dubai po ata kami nun. Idiin mo pa yun po, matanda na rin to. Anyway, wait, sorry. If you don't mind me asking, ilan taon ka na ba? 23 po. At 23? See? Talagang dinidiin yan po. Grabe. Player namin to eh. Kasi talagang, very respectful. Tuloy mo lang. Oo nga. Maganda yung usapan nyo, tuloy nyo lang. Ba't mo nag-decide mag-MPBL at saka bakit sa Pasay? Ano po? Wala na akong playing years sa wala na UAP. Pero ba't Pasay? Actually, after nung ano ba talaga? May harap. Nung after po talaga ng nung UAP, tsaka nung
fourth year ko sa UAP, may mga kumakausap na po sa akin na yan sa MPBL. And akala ko talaga nung UAP noong December, syempre, sakit ng pagkatalo namin sa UAP. Hanggang ngayon pa, hindi ko pa rin makalimutan talaga yung gano'ng kasakit yung nangyayari sa college. And yun lang. Nung kinukuha ko, gusto ko lang na like, pahinga muna sa basketball coach ba? Kumbaga, uwi muna sa amin, punta muna sa family ko. Cebu, di ba? Opo. Cebu. Okay. So, kumbaga spend time muna sa kanila. And doon ko muna sana iisipin muna kung saan akong team maglalaro. So, yun. Muni-muni. Yun nga po, medyo okay din sana yung mga kumukuha na team sa akin. Pero... Ilan? Sino? Pwede mo bang sabihin? Pero meron ako isang alam. Pwede ko bang i-reveal? Sige, reveal mo na. Tapos na naman yung window. Hindi. This was actually before the season started. Okay. Bago pa ata to Para pre-season malaman din natin kung tama lahat ang sinasabi mo. Sige. Andyan na. I-confirm mo sa akin kung tama ako. Naaalala ko, nung dapat tutuloy ang Pangasinan Heatwaves. Opo. Para sa season 8, kinukuha ka ni Coach Jerson. Opo. Tama. Galing Galing. Pwede. So, Tama, di ba? Okay. Sa wakas, credible ka na. Okay, go. may basta, di naman natin si Coach. Pero may lumapit po sa akin. Di ba? So, yun. Tapos biglang, yun, yung mga teams na dapat sana kukuha sa akin yun, yung nawala. So, parang natatakot na ako nun. So, may team ba ako? mga January na yun, Coach. So, nagpatulong din ako nun sa ano. So, sabi ko nga, boss, baka pwede na ako na ikaw kumausap dito na Yakapin mo na yung unang na papakausap ako, Coach, ba para sa team na to. Pero, yun, parang nangyari nga, sinabihan ako na malayo pa daw MPBL. So, sabi ko, hindi. Sa February, March ata yun, Coach, or February, pre-season na. Sabi ko, gusto ko maglaro ng pre-season. So, sabi ko, wala na akong team. So, yung nakakatawa lang is, nag-try out po ako sa Pasay. Talaga? Walk-in tryout po ako. Tryout sila. Walk-in talaga? What a story! Walk-in tryout po ako, Coach. Sabi ko nga sa ano ko nun, sa partner ko na sa girlfriend ko na... Sige, pwede mo na i-shout out. Sige na. Partner or girlfriend? Ano sabi ko na, natatakot ako ba? Parang, alam niya na nasa down moment talaga ako nun. Kasi, yun nga, kumbaga, hindi ko talaga inisip na, sabi ko, parang mawawalan ako ng team sa MPBL. Parang ganon. So, considering na ang dami pa kumukuha sa'yo, bago that. So, sabi ko, may tinawagan pa nga ako ng isang boss eh. Tapos na, parang sabi, na yun nga, parang napuno daw sila. Okay. Kasi akala talaga nila na magiging dito ako na team na to kasi yun nga, di na ako bumalik sa kanila. So sabi ko, di boss, parang naano lang ako. So naano na ako nun, natakot na ako. So nag-walk-in ako sa Pasay. Sino kinontak mo sa Pasay? Paano mo nalaman na kinontak po, meron pa rin silang slot? Kinontak po kami ni Coach ko, kay Coach Leo. Kasi kasi kano niya, parang close niya si Coach Hubert. Tsaka si Coach M, Coach Marlon sa Pasay. So, di ako makalimutan, January 30. Wow. Third day ata ng tryout yun. So, nag-book ako January 29 para... From Cebu. January 29 ng gabi. Open tryout si Pasay nun? Oo. Okay. Nag-book ako ng ticket January 29 ng gabi para lang sa January 30 ng umaga. Umabot ka rito. Imagine, from tryout to floor general na ng Pasay. Yung Coach, yung flight ko nun 5 a.m. tas yung training sa Pasay 10 a.m. Okay. Nag-delay yung flight ko. Dumating ako sa tryout 11 na. Okay. So, halfway na ng training, nag-ano na sila, nagsi-scrimmage. Okay. Ginawa ko na yung pagdating ko. Syempre, may dala akong maleta ko, Che. So, sabi ko, uwi na lang ako sana ng dorm ba? Kasi nahiya ako, may dala akong maleta, tapos late pa ako, tapos try out lang ako. Buti na lang, kahit pa paano, malapit yung airport sa Astrodome. Diba? Hindi ko sa ano kami, sa Cloverleaf. Sa Cloverleaf. Medyo malayo. Okay. So, uwi na sana ako, nakita ko si Boss O, yung ballboy namin. Okay. Nakita na, bumaba, kumuha ng ice. Sabi ko, kuya, baka pwede ako makyat. Sige, akyat ka. Okay. So, umakyat ako, Coach. Nakita ko ni Coach Hubert. Tapos yun, sabi ni Coach Hubert,
okay ka na ba sumalang? Kakarating ko lang, sige coach, salang na. Wala nang warm-up? Wala na, diretso na ako sa limahan. Oo. So yun, kumbaga, yun na lang. Yun na yung Okay. Dahil napag-usapan mo, nasa Pasay Voyagers ka nga, napag-usapan ni Chris, mamaya pag-usapan natin kung paano kayo nakarating sa MPBL. Pero gusto ko malaman, High school muna. Hindi, naramdaman na ba niya yung Coach M effect? Kasi kanina pa Sige, pinag-uusapan mamaya na si yan. Coach M di ba? Alam, di ba, sikat yung the Coach M effect. Para sa'yo, ano yung Coach M effect? Kung kumpiyansa lang talaga yung pag-uusapan, wala akong masabi, Coach M. Kumbaga, lahat binibigay sa'yo. niya. Oo. Sobrang bait. Tapos, syempre, Kahiyaan na lang, kumbaga. pero at least totoo siya sa'yo. Pag may mali ka, sinasabihan ka talaga niya. Sinasabihan ka, di kita dinadown, pero eto, sumasama yung ano mo. Pakinggan mo yun. Okay. So, Importante Ando yun. siya. Kaya Naalala ko ganyan yan. kami sa'yo, Joe. Kaya ganyan kami sa'yo. Totoo. Coach M din. Ay, Coach Mika. Coach Mika. The Coach Mika effect yan. Sobrang Ay, totoong Kaya tao. diretso din siya sa'yo. Pero hindi, gusto ko pag-usapan tong certain thing na to na pinag-uusapan ni Steve. Kasi nag-usap tayong dalawa, naalala mo na last game. Ang pinag-usapan namin was, down na siya. Kasi 3 straight losses sila sa contenders. Gensan, ano yun? Yung sunod-sunod. Caloocan. Close game pa. And Valenzuela. Hindi, yung yung bago lang. QC panalo sila. Pero ang sabi niya sa akin, ate, 3 veteranong point guard yung nakaharap ko. Hesed Gabo, Chris Bitoon, and Ryan Costello. Parang pakiramdam daw ni Steve noon, down na down siya kasi ang hindi maganda yung laro niya ng 3 games. Anong sabi sa'yo ni Coach M? Pero yung QC, nanalo sila na. Nanalo. Pero ang point niya was, he wanted more from his performance. Right. So lumapit, kwento mo yun, yung lumapit ka na kay Coach M, bago ko tanong si Chris. Lumapit ako kay Coach M, sabi ko, Coach, parang sama ng laro ko. Sabi ko, hindi pa sama yung laro mo. Nakipag-compete ka. Hindi ka naman, syempre ako bilang, alam mo naman Coach, di naman ako scorer. Baga, magaling lang nga talaga ako mag-facilitate sa mga kakampi. Kaya nga Steve na siyang pangalan mo eh. Doon lang naman ako, sabi ko, wag mo talagang, in terms of scoring, wag mo tignan yan. Pero yung pag-facilitate, pag-lead sa mga kampi ko, nandun naman ako. So, yun lang. So, sabi lang ni Coach M, wag mo isipin yan. Wag ka mag-doubt sa sarili mo ba? So, yun lang po sabi niya. And, sabi niya, marami pang games, bata ka pa. So, yun lang. Kumbaga, yun yung nabigay sa'yo ni Coach M nung moment na yun. Napag-usapan mo, Steve Nash, anong pangalan ng kapatid mo? Dwayne Wade. Okay, Christian, napag-usapan ni Steve yung Coach M effect para sa kanya. Ikaw, dahil nga ikaw ang veterano dyan, syempre kayo ni Coach M yung nag-work together talaga. Ano naman ang Coach M effect para sa'yo? Para sa akin, Coach M, di ka bibitawan nun hanggang dulo. Patulad nung ako, sa story ko na lang sa akin. Simula nung parang, ayun nga, yung napag-usapan natin na wala yung mother ko. Tapos yung parang na-down talaga ako. Na parang, tapos naging habit ko yung pag-absent. Daming teams talagang umabsent na ako kasi ayoko na nga mag-basketball eh. By the way, sino yung 3 yon, yung taon na yon? Yun yung mother ko, tapos yung lolo ko din, yung baby ko. Lahat sabay-sabay na wala. Yung year na yun. So that explains why. I remember that stretch eh. Kasi may time na medyo roller coaster yung performance, no? I think this was season 6 and 7 last year, di ba? So, naalala ko, may mga time na hahanapin ka namin, no, sa panel. Kasi may maganda kang lalaruin. Tapos biglang wala ka next game or kung nandiyan ka next game, di ba? There was something. Kaya at least maganda na explain mo yan, no, on your end. Yun yung, kasi mabigat nga naman yan, 3 tao. Kaya sabi ko, ayoko na mag-basketball talaga that time. Parang nandun na lang ako, yung nakuha kong, bonus dun, nag-champion kami. Parang nagpagawa ko ng manukan ko eh. So, tabi ko nga matulog, mga manok ko eh. Talagang wala akong taong kinakausap. I mean, talagang wala. Yung, kung sino lang yung mga kaibigan ko dun sa loob ng manukan. Talagang 2-3 tao lang kami dun. Hindi ako lumalabas. Saan ka nag-champion nun? Letran. Sa Letran, okay. Siya. Tatlong mesag champion Letran, part siya ng 2. Okay. Yun, kaya parang sabi ko, ayoko na. Tapos yun nga, nagiging pala-absent ako nung time na yun. Absent. Kasi sasabihin ko, meron akong konting pera. Okay na, mabubuhay na ako eh. Kasi dati, naglalaro ko for my mom eh. Tapos, para sa mga kapatid ko, yung mga kapatid ko nakapagtapos na. So, parang, ano pang sense para kumita ng pera? Yun kasi syempre, hindi mo naman maiisip yung ibang bagay kasi nga,
nawalan ka ng taong yung support Inspiration mo. Tapos syempre yung father ko medyo down din. Hindi ko rin alam gagawin ko eh. Ako nga hindi ko matulungan that time yung sarili ko. Paano Panganay ka ba? Hindi, may kuya pa ako isa eh. Okay. So, ayun nga. Sabi ko, wala na. Tapos napunta na ako kung kaninong coaches. Sabi ko, wala na to. Tapos na to. Sabi ko ganun. Tapos yun nga yung last napunta akong Binyan. Tapos parang pagbalik ko, ano ba yan? Kung kailan nag-i-ensayo ako, parang hindi ako nagagamit. Pero alam ko naman kasi na full talaga yung Binyan frontline. ng talaga ng Binyan. Mo. Tsaka yung syempre, frontline. sino ba ako? Kuya Ping? KG? Sino? Well, di ba? I mean, na yung sabi ko, mahirapan talaga akong i-ano yung sarili ko. Kasi syempre, kung babalik man ako, tapos yun naman yung kapalitan ko ng pwesto, parang Punong-puno ng big man. Oo, so sabi ko, nag-request ako kay Boss Monching. Sabi ko, boss, baka pwede mo muna akong kasi parang may gusto kong patunayan sa sarili ko na I-release. hinahanap ko. Sabi ko ganun, baka pwede mo kong hanapan muna ng team na magagamit kung ano yung meron ako. Sabi niya, sige, try natin. Pero nung time na yun, ayaw ni boss. Kasi Boss Monching is Boss Monching. Pag tao ka niya eh. Yeah. Sabi niya sa akin, hindi pare, kaya yan, ano lang. Tapos sabi ko, boss, sige na boss, kasi hindi ko talaga alam kung paano ko hahanapin yung pwesto ko din. Yun nga, nung si Coach Marlon, nagkaroon niya yun, hindi ko makakalimutan, last day ng game, tapos nag-best player pa si Bonifacio that time yung last game. Tapos kinabukasan, 12 ng gabi, kami yung last, trade eh. Sabi ko, biglang sabog. Yun, sige, pasay na ako din. Yun, sabi ko. Pasabog na trade yun eh. Kasi I remember. sila ni Warren yun, and obviously yung Guardia. Victoria. Pangasinan. No. Manligues, di ba? Ano yun eh, Sabay umikot yan yun eh. Tapos kasabay ko si Kuya, tawag dito, shooter, si Jeff Chan. Jeff Chan. Sabay ko siya na din. Yun nga. Imagine from all of those experiences to the first team last season. He was part of the first team. Alam mo, ang maganda rin dito, sa magandang reminder, hindi lang sa atin to, pati sa mga listeners natin, sa mga fans. Kasi nakikita nila yung mga players, syempre, magnified because they see them on digital stream, TV, or whatever your platform is, di ba? But at the end of the day, these are just like the viewers, mga tao rin, no? Like, humans. Humans, di ba? Yung pinagdadaan yung mga ganitong bagay, di ba? I'm sure pinagdadaanan din ng mga normal na taong hindi manlalaro, mga regular na nagtatrabaho. Same thing kay Steve, di ba? 5 years naglaro, decorated ang career, champion nung high school. Nag-try out sa Pasay. Ngayon ko lang din narinig yan eh. Kay Steve. Di ba? So, kumbaga, lahat may dalang maleta, akala hindi makakapag-try out. Parang, teleserye. Di ba? Mga Karibanses, saglit lang. Alam nating lahat na mas exciting manood ng sports kapag dikit ang laban, clutch ang moments, at bawat possession may kaba. Pero alam mo kung anong mas exciting? Kapag mas invested ka sa bawat play with Sports Plus. Sports Plus is your go-to sportsbook kung gusto mong mas maramdaman ang thrill ng bawat game, whether basketball, volleyball, or your favorite matchups, pwede mong subukan ang sports instincts mo anytime, anywhere. If you're ready to level up your sports experience, register or sign up at sportsplus.ph today. Remember, gambling can be addictive. Know when to stop for 21 and above only. Now back to our podcast. Speaking of yung journey mo, kasi matagal na kami actually matagal ko na siya. Magkalaban kayo eh. Nung high school pa lang, kilala ko na siya. So, alam na natin. Mythical 5 ka din nun, di ba? So, madami na siyang awards. Pero, yung nagulat ako is parang, he was known ka as parang athletic, yung rebounder, tsaka yung mga, ganun siya before eh. Tapos nung nakita ko siya nung parang Jensen at saka Pasay, iba na yung laro mo, parang dumitira ka sa labas. Iba yung, parang nag-grow ka talaga. So, maganda yung kwento nyo na. So, gusto ko malaman, before ka first team, saan ka talaga nag-grow na, nag-develop ng ganun na laro yung kumpleto na? Kasi, yung... Kay Coach Elvis ba yun? Or kung saan nagsimula? Bago mag-pandemic. Yung pandemic kasi, syempre may sakit na yung mother ko noon bago pa siya mawala. So, parang kailangan kumayod nag-i-start yung ligang labas eh. So, parang sabi ko, may ensayo ko noon sa Zamboanga MPBL, the morning. Tapos pumunta ako ng Santa Cruz Championship. Nakamotor lang ako wala naman service dati. Putik, binahay ko yung Araneta hanggang Santa Cruz. Binaybay ko yung mga bayan ng Laguna. Umulan ng Los Baños.
late na ako, umulan, basang-basa ako, pagpunta ko ng game. Ayun. Walang warm-up, start agad, laro agad, yun. Tapos kahit pa paano, nanalo, nabigyan ng bonus. Pag uwi ko, di ko na naramdaman yung ano ko, yung tuhod ko. So sabi ko, ano nangyari? Parang yung may bata ako doon na parang ampon ng mama ko. Sabi ko, hindi ako makatayo. Sabi ko, patay mo nga yung aircon kasi sabi ko, parang nilalamig lang ako. Tapos bababa ako ng hagdan. Di ko talaga mabuhat yung sarili ko. Kailangan tumukod ako ng upuan, ng gamit talaga ng braso. Sabi ko, anong nangyari dito? Ba't ganun? Tapos noong time na yun, may maliit akong peso sa likod eh. May manukan. Yan nga, yung mailig kasi ako sa mga manok. Pinalis ko yung kalahati. Nagpalagay ako ng court. Yung court na sakto lang yung bola. Syempre hindi ako parang ini-start kong i-recover yung sarili ko. Nandun lang ako nakatayo. Tapos may mga bata ako doon. Tira ako ng tira ng shooting. So, sabi ko, doon ko talaga siya na-improve. Injuries. Kasi injury. Kasi sabi ko, wala niya. Talagang. Ang naka-witness, ang mga manok. Oo. Correct. Kung Talaga. ano ang nangyari. Ang magandang tip sa'yo ha, kung gusto mo magka-shooting, paalisin mo yung mga manok. Kuha mo na ng manok. CCTV niya yung mga manok. Yun Silang talaga. nakakita. Tapos yun nga. Tapos parang nung una nahihiya pa akong ilabas nung nakabalik nga ako. So parang wala, ito pa rin yung trabaho ko. Kaso nung time na yun pinipilit ko kasi defender ako nung time na sa college ako. Yung bilis ko kahit paano kaya ko nga bumantay ng guards. Sa bayan nito, sila Franyo, sila Abando. Yeah. Yan yung mga batch niya sa letran. Sila Bolik nung time na yun. Sila CJs. Dati pag ball screen, kaya ko pang bantayan si Bolik tsaka si CJ eh. So, nag-aabot ba sila ni Kyle? Tolentino. Yes. Nag-aabot sila. Okay. So yun, tas ngayon parang sabi ko, hindi ko na kaya gawin na. Parang hindi na ganun. Tas yun nga, nung nabigyan ako ng opportunity ng Jensen nung time na yun. Coach Marlon pa rin yun, first year. Ayun nga. So nagsama na pala sila ni Coach Marlon. Yes. Ano ba yung mga naging team mo sa MPBL? Parang ang dami mo na nabanggit. May San Juan. Sambuanga ako nung unang-unang year. Tapos, parang... Sino coach nun? Sambuanga? Sambuanga Louis Alas? Hindi, si... Vic Icasiano. Si Coach Raymond Valenzuela. Valenzuela. Okay. Yes. Sambuanga pala. 2019 yan, no? Oo. Tapos, nagpunta ako ng Binyan, Kara Asia. Okay. Yung pre-season invitational. Tapos nung time na yun, nakuha na ako ng San Juan 1 game. Tapos yun, Jensen na nga ako. After Jensen, tapos Pasay na ako. Binyan Binyan, sorry. Binyan ka pala ako. Tsaka nag-ano ka pa, di ba? Nagpa-draft ka pa sa PBA. Yes, diba? nag-draft ako Meralco. Oo. By the way, singit ko lang. Again, nung window, may mga meron din tumatawag sa kanya na PBA teams, but he stayed with Pasay. Gusto ko lang i-reiterate. Okay. Balik tayo kay Steve. Ikaw, just Steve. to establish, obviously, yung nilalaro niya since last year. Yeah. Oo. And because nga we're talking about the first team. Oo. Oh, wait lang. Sorry, last. In-expect mo ba yung first team na yun? Wala. Hindi ko nga alam yun eh. Pati yung All-Star, nagulat ako. Kasi 3 games pa lang nun eh. Tapos sabi nila, All-Star ko. So sabi ko parang, okay sabi ko, siguro... Ganda ng story ni Christian. Hindi, sabi ko nga yun nga nung nakilala ko, sabi ko, siguro nung, yun nga, hindi siya ibibigay sa akin nung time na yun kung hindi may plano eh. Lahat siguro ng mga bagay na nangyari sa akin is may plano, lalo na si Lord. Kaya yung bagay na yun, sabi ko, kailangan ko nang kunin kung ano yung ganito. Tapos, hindi na nangangalimot si Coach M. Yun talaga yung Coach M effect talagang ibibigay niya sa'yo. Grabe yung kumpiyansa ibibigay niya sa'yo. Talagang dudukdukin ka niya. I mean yung... Coach M siya talaga yun. Talagang yun, down na down ka na. Coach Marlon. Tsaka yung... shout out. Sabi ko ngayon, yung mga pala, naging habit ko na pag-absent, hindi niya ako tinigilan. Hindi niya talaga ako tinigilan. Okay. Chilis Parang feeling ko si Steve din kasi grabe yung pagsakayan niya. Hindi, totoo po yun. Talagang talaga Coach M, sabi niya, Chan, kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan. Kaya nung time na parang yun nga, may kumakausap sa akin sa BBA, sabi niya. Sabi ko, Coach, next year na lang. Sabi niya, hindi. Isipin mo po yung game namin ng Valenzuela, yung last. Di pinensayo. Ay, Cebu. Oo. Hindi niya ako pinainsayo. Punta mo yan. Sabi niya, wag mong isipin may Pasay. Wag mong isipin yung isipin mo yung mo. Ganyan siya. Tumawag siya sa akin ng Sabado ng morning. Kasi Friday ng gabi may tumawag eh. Sabi niya, Sabado ng morning, Coach, sabi ko, may hindi ako makapunta kasi birthday ng mama ko. Kasi yung ginagawa ng mama ko, gagawin ko. Tapos sabi ko, good news, may kumuha sa akin. Sabi niya, wait lang.
Tapos tumawag siya ng morning, sa 6 a.m. Sabi niya, Christian, hindi. Huwag mong isiping may practice, huwag mong isiping ganito, may pasay, something ganito. Mag-push ka dyan, punta mo yan. Sabi ko, coach, hindi pwede. Tapos yun nga. Sabi niya, hindi. Sige, punta mo yan. Wala akong pakialam. Basta magpunta ka dyan. Ganon yung Coach MFX. Grabe. Okay. Grabe. Okay. Siguro just to lighten the mood lang bago tuluyang umiyak. Okay. Mika. Siyempre, I'm sure gusto malaman ng mga, even taga-Pasay, no? At siyempre, mga viewers natin sa Rebanse. Paano ba naging Steve Nash Enriquez, paano naging Christian Fajarito sila, no? So, saan kayo nagsimula? Siguro, umpisahan ko sa iyo, Steve. Kasi, alam na I'm natin not sure if you basically. know, no, but he was recruited by Coach Gold. Okay. Okay, part of the Bull Pups program. Okay. Nakita namin siya nung una. I wasn't really a part of nung juniors, no? Nung seniors na ako. But, being a part of the staff. And galing Cebu, UV. And ang UV, alam naman natin, isang eskwela, University of Visayas sa Cebu. Yes. Alam naman natin, isang reputable school yan in terms of producing players. At nung time na yun, no, nakita namin si Steve. Kwento mo, Steve, no, na paano ka pinayagan, no, eventually, kasi medyo nahirapan kami kunin to. No, but even before that, paano ba nag-umpisa ang basketball sa'yo? Paano nag-lead sa UV? Paano nag-lead sa NU? Ano ba naging impact ni Coach Gold? And then, ano ba ang ngayon, kung nasan ka na dito sa Pasay, kwento mo yung journey mo doon. Ano po, way back 2017, ano yun, like, hindi ko talaga inakala or like, hindi ko fine-foresee na maglalaro ko sa Manila. Like, yung tanging iniisip ko lang nung mga panahon na yan, 2016, 2017, kung paano ako makakuha ng scholarship sa high school, sa UV, dun sa Green Lancer, sa juniors, sa Safi. Kasi yun nga, tinitignan ko yung lineup, sabi ko, parang baka mahirapan ako ba? So, nung nagkataon na parang every after practice namin doon, pag uwi ko sa amin, palaging may laro. Baga yung mga, mga pustahan ba? Laki ako doon. Like, as in, sobrang laki ako doon. Baga, like, mga malaking pustahan. Okay. Oo. Mga tibong sunugan ng bahay, gano'n? Hindi ko sabi. Nandun talaga ako siya. Baga sa, parang harang ba? Ganun ba? Bata pa lang ako. So, yun. So, 2017, may liga. It's 21 under. Okay. And 14 ako that time. Pero, wala yung diferensya. bawal ako maglaro ng liga na yun. Kailangan ako ng parental consent. So, tsaka, kailangan ako payagan ng school sa UV na maglaro. Kasi yun nga, part ako ng 50. Sino coach yun ng UV? Coach Ronald Bukaw. Okay. Coach Ronald. So, 14. So, kailangan ng permission ba? Okay. Pero sabi niya, sige lang, kasi coach din siya ng isang doon, municipality. Okay. So, siya yung coach nun. So, sige lang kasi maglalaban din kami ba? So, pagkatapos ng liga na yon, ako yung pinakabata sa liga na yun, coach. And, parang talagang diniin mo. Sige. Sa Pasay, ikaw rin ba ang pinakabata? Atalino. Parang Nico. Coach, coach ba? Baga, ako yung, kasi 14 dapat maglaro eh. So, by the grace of the Lord, nag-MVP ako sa liga na yun. So, doon ako nakita siguro, parang narinig Tom. lang ako ni Coach Tom. Coach Tom sa Chua. sa mga, spin ba? Sa spin na article. So, parang nag-reach out sila through coach, sa mga coach ng Cebu. Reach out yata, through Coach Caro ata, yun. Yeah. Sabi ni Coach Caro, Coach, kunin mo yung bata na yan. Si Coach Caro, by the way, isang Basilan dati. Sobrang, napakasikat na vlogger ngayon. Yan ang madalas niyang kasama sa mga panalay. In fact, 3 days ago, nag-champion lang kayo. So, yun. Marami laging katabi si Coach Caro di ba? Sa mga vlog niya. Okay, sige. So, yun po. So, nung ako ng liga na yun, so, yun na. Baga, kinukuha na ako ng slot ng UV. So, dumadating na yung opportunity na inaano ako. Tapos, naglaro akong, like, yung parang before ka magpalaro, coach, yung anong tawag dito, Severaa.
Si Viraha. Si Viraha yun, So, tama. nag-champion kami nun. CVIRAA. Nag-champion kami nun. And siguro, nasa ano ako nun? Nag-MVP ata ako nun or nag-mythical 5 ako nun. So, Sa dami, hindi na niya maalala. coach, so nagpalaro kami, doon ko nakita yung NCR, kalaban namin sa semis. Okay. Nung nakita Sino ko mga player nun? si Carl, Tamayo. Terence Portea, si Jerry, Cyril Gonzalez, basta lakas nila coach, Kevin, Kiambao. oo, si Jan Pilisilda. Nung kalaban namin sila coach, tinambakan nila kami. Okay. Na lahat So, tropa na niya, by the way. Oo. Okay. Tinambakan nila kami coach. Tapos, doon ko nasabi na parang gusto ko i-try yung competition niya. Parang siguro gusto ko na like maglaro sa kanila. Talaga kasi before game, Sa kabilang team ka eh. nakakausap ko sila coach. Tinitignan nga ako ng coach ng UB. Sabi, ba't daw kinakausap ko yung mga nasa NCR, sila Card, sinasabi na ako ni Card. Si Harold nandun naman na? Wala pa. Wala pa Sa siya. Western Visayas pa si Harold doon. Sa Bacolod. O sabi ni Carl na, huwag ka na umuwi. Parang, dito ko na. Sa amin. Okay. Syempre yung coach ko ng UV noon, parang, baka lumipat ka kasi nakikita niya ako ba? Nakikita niya ako na ano. Ayun, yun yung turning point na kailangan ko like maranasan tong competition na to. Okay. Kasi gusto ko talaga na makipag-compete ba sa mga higher levels ba. Sige. So, yun. kumbaga nawala na yung thought mo na gusto ko lang makakuha ng scholarship sa UV. Meron ka ng gustong iba pa. Oo, Oo. yan po. So, pero before nun, sabi ko, nung kinausap ko ng UV, sabi ko, nagbago na naman yung isip ko na, dito na lang ako. Mag-stay na lang ako sa Cebu. Para siguro, sabi ko pa nga nun kay Coach Tom, hindi ko talaga makalimutan, nasa message pan, Coach, okay na ako, Coach, dito muna ako. Siguro sa college na lang. Sinabihan ako ni Coach Tom na hindi naman sure na sa college parang magmamanila ka pa rin. Sabi ko, hindi coach, ano pag-iigihan ko, magsisipag ako dito. One of the best recruiting coaches, time is si Coach Tom, kasama namin. No? Shout out. Yeah. So, sige, balikan natin mamaya. May tanong ako kay Steve Nash. Go. Sige. Ba't ang haba ng buhok mo? Pandemic. Pandemic. So, wala akong magawa. And, nung naganito yung buko, sabi ko, okay din naman eh. So, parang naging mantra ko na. Okay, change topic. Buhok na usapan. Hindi. Ay. Hindi, just to add to what Buhok na- Joe said. Sige na. Kasi papunta na sa akin. Finally, you have something on him now. Okay. Hindi, but just to add to Joe, ang Pasay ngayon, ang may pinakamaraming hairstyles. Timing. Okay, Christian Ito, Fajarito. Christian. Tingnan mo, silang dalawa, magkaiba na. Si Mark Parks. Parks. Mark Diba? Parks. Kumbaga, Pasay ngayon ang lumalaban Kay Monmon, maganda. Medyo shaggy ng konti. Sige, sa'yo naman tayo, Christian. Di ba? Nabanggit na ni Joe kanina to, no? Nung magkalabang kayo nung high school, start ka sa FEU. Sino rin coach mo? Paano ka napunta ron? Paano ka nag-start mag-basketball? And then, paano yung career mo sa FEU? Kasabayan mo ron, sila Wendell Comboy, kung ano nagkakamali. How did it lead to becoming a NCAA champion, eventually a two-time NCAA champion sa Letran? Wala kasi hindi naman talaga basketball yung nasa utak ko nung time na yan eh. Yung nag-start ako dun sa school namin sa Cavite. Okay. Hindi naman ako basketball player. Scientific notation, damat player ako, chess Ano to? player. Scientific notation. So Okay. parang dama siya na may chips na Okay. kunyari 4 times to 10, ganyan. So, ganun yung ko nun eh, parang brainy something, ganun nga siya. Okay. Hindi naman talaga basketball yung hilig ko eh. Anong height mo? 6'7". 6'2", 6'3". Nung ganyan. time na yun. Ngayon, 6'7". 6'7" na magaling mag-chess. Damat. Damat. So, yun nga. Nag-chess na ba kayo ni Boss Manny? Hindi natuloy. Okay. So, yun nga, yung nagdamat ako, parang nilalaban pa ako ng Baguio eh. So, talagang wala sa yung basketball eh. Pero Tapos, 6'2" ka na nun. pero tapos parang computer ako nun eh. Computer yung mga hilig ko nun eh. Parang may nagawa ako isang beses dahil sa sobrang addict ko sa computer na nangupit ako sa papa ko. Ay, sa tito ko. Okay. Disclaimer lang po Hindi po namin na-encourage yan, yung pangungupit. Okay. Yung nangupit ako, napalo ko ng father ko. Eh, yung
syempre, papa ko medyo military ano siya. Tough love, gano'n. No? Tsaka hindi, talagang, siya PSG siya. So, talagang medyo, yun talaga. Background talaga. Yun yung niya eh. Talagang pag namalo, palo eh. Okay. Nagalit yung mother ko, tsaka yung lolo ko. Yung lolo ko, laki-laki mo eh. Ba't ganyan? Dapat basketball ka. Basketball. Hindi ko alam yung basketball eh. Sabi ni Papa, hindi yan makikinig. Parang ganun pa nga nung una. Sabi niya, hindi, try natin. So yun, gising ako morning, niya ako, i-practice niya ako. Ginawa niya pa nga dati nun yung pantalon niyang luma. Nilagyan niyang buhangin, sinabi niya sa akin, sa Cavite kasi puro ahon baba eh. Ahon kasi mataas kaming lugar eh. Okay. Yun yung practice ko. Bandang Tagaytay, no? Tapos nung nagpunta ako ng FEU, nung tryout ako. So nag-tryout ka? Oo, nag-tryout ako. Ang kasabayan ko, puro mga recruit. Uh-huh. So Okay. ako lang, tryout lang ako. Tapos sabi sa akin, mali yung napuntahan mong tryout, college to, high school ka pa lang. Tapos nagustuhan yata ako ni Coach Bert Flores that time. Oh my gosh. Oh. Ginawa niya ako si Sakuragi. So, doon ako sa gilid, dribble, sabi niya, antayin mo yung tryout ng high school. Pagpunta dito nila, Coach Mike Oliver, yun, nag-practice ako. Wala eh. Talagang hindi ako marunong. Pag-shot ko nga dati, 2 kamay. As in, wala akong knowledge talaga sa basketball. Ang meron lang akong tawag sa akin ni Coach Bert noon, Kevin Durant. Kasi nga, 6'3", 6'4 guy. Pag rebound ko, wala akong pakialam. Dalalayin ko yung bola. Okay. Tapos atakihin ko. Yan yung tinatawag na you can't teach height. Yun, Kasi hindi niya alam yung skills eh. Wala pa siyang talaga. skills. Yes. Oo. Yan lang yung alam ko. Pag rebound kong bola, isusot ko to sa kabilang ring. Mm. Yun lang yung knowledge ko talaga nun sa basketball. Paano ka nag-improve na coming from a person na basically walang knowledge ng sport, nag-FEU ka, ngayon obviously, last year, mythical team, Mm-hmm. na dami na kumukuha sa'yo, ang ganda nilalaro mo ngayon. Nung time na yun, paano ka nag-improve? Sinong naging mentor mo or nagpursige ka? Anong naging work ethic mo? Coach Michael Oliver, Mm. Ronald Tulis, yung coach ko ng FEU. Ronald Magtulis. Yes, sorry. Yeah. Ronald Magtulis, si Coach Alan. Yes. Coach Mike, sabi niya sa akin, may skills ka eh. Malaki kang, galing mo magdala ng bola. Gamitin mo yan. Tinuruan niya ako every pagtas ng practice. Interesado ka na at that point. Oo, Gusto kasi- mo na. Okay. Kasi minamalit ako sa amin doon eh. Oo. Okay. Parang nagliliga Kahit ako. malaki ka. Malaki minamaliit mo. ka. Totoo kasi wala nga talaga akong alam sa basket. Pag may mga liga, syempre binabangga lang ako ng maliliit. Tapos, alam mo yan, parang sabi nila, wala yan, walang gano'n ngayon. Ako rin naman, alam ko wala din ako kasi wala naman talaga akong ano sa basketball. Inaamin mo yun nung Oo, panahon na totoo. yun. So sabi nila, ganun. Sabi ko, hindi, pagbalik ko, Oo. 2 months lang. Sabi ko ganun sa sarili ko. So yun yung naging ano ko na, hindi, magaganto ako, magagaling ako. Motivation. Tapos isang beses, Champions League. Okay. Sabi ni Coach Ronald, pasa kaya tayong lineup, puro big man lang. Walang guards. Yung mga guards pwede nating papostehin. So parang yung mga small man, Inverse. puro guard lang sila sa team, tapos big man. So ganun. Ang ginawa niya, ako pinag-point guard niya, si Benes, parang dos na si Lumba, yung teammate Ay, ko namin. nang narinig Oo, yan. ganon. So, puro big man kami. Sabi niya, yan, para matuto sila. Ngayon, pag nasa outside ako, wala akong shooting eh. Ang tira ko dati isang kamay. Diyan ako Tapos sabi ni Coach, Christian, pag open ka, tumira ka. Wala akong pakialam. So, yun, yung naging, minds, okay, ganun pala yun. So, Pwede pala. unti-unti kong nakuha. Tapos, yun nga. Tapos, sa awa ng Diyos, yun, meron. Ngayon, ganito na yung Paano ka napuntang Letran? nung nagbinild ako, nung pagtapos ko ng high school, Okay. medyo mataas yung sa akin kasi alam ni Joe, parang double-double ako every game, UAP. So sabi sa akin, punta ka dito sa Binil. So ganun. Maganda pa rin naman nilaro ko ng Binil, kaso hindi maganda yung standing na nakuha namin. Pero double digits pa rin ako, tapos parang double-double. muna ng CSB. Yes, 2 Okay. years. Tapos nung 2 years na yun, pumunta dapat ang NU. Oo. Kaso nagkaroon nga ng problem, parang Si Steve Nash ayaw. Wala ka ba nun? Ipapanganak pa lang si Christian. Si Wala ka ba yun, nun? nung nagkaroon ng problem sa mistap ako, sabi ko, wala na, ayoko na, parang doon na lahat nag-end yung basket. Yun talaga yung, FEU juniors to? Yes. So, kasama mo si Joel Leo.
Oo. At si Javi Combo, Palanya. yes. Javi Palanya. Palanya. Oh my Da- God. kuya ko. Oh. Kuya ko. That's kuya ko Shout yun. out sa ating kaibigan, di ba? Na si Sila Javi yung mga Palanya. kuya ko. Pinapasahan ka naman ni Javi. Hindi. Ano po nun eh. Team B ako, Team A siya eh. So parang. Wow! Aba! Okay. Yun yung time na yun. Oo. So parang sabi ko nga yun. Sabi ko, ito na lata yung end of career ko, yung time na nangyari. Ito yung- Grabe, end of career kagad. Hindi, Teka kasi lang. totoo po eh. Kasi parang, bakit biglang nawala? Oo, oo. Kasi parang kinuha ko ng NU, tapos parang ngayon iniisip ko noon. Sabi ko, nag-stop na agad, parang ganun. Tapos nag 1 year stop ako sa amin. I think this was also the era of Coco Pinggoy. Yes. Tama, di ba? Oo. The Pinggoy rule. Yung Oo, ngayon oo, lumabas oo, yung oo, Pinggoy oo. rule. Okay, so yun yung naging journey mo, tapos napunta ka na ng Letran. Monde. Pagkatas Nag-stop ako 1 year. Oo nga, oo nga. Tapos, After Binil. After Binil, nag-stop ako noon. Tapos nag-try ako ng UST. Mhm. 1 week nag-UST. Hindi mo kinuha. Si Ayan. Christian Excuse me. Excuse me. Hindi pa ako nag-coach sa UST. Naglaro lang ako. Tapos parang nagkaroon ako ng pride na sabi ko, dati libre na yung sa Binil, di ba? Parang may food stub eh. Mhm. Ngayon, maglalakad ako ng napakalayo para lang kumuha ko ng pagkain. Kasi yung dorm ng UST that time, doon pa sa may gilid, sa may Riles, malapit pa sa Dangwa side eh. Oo. Tapos dito yung, ang layo ng lalakarin ko. That time, ano pa ako noon, no budget pa naman eh. Sabi ko, hirap naman ng ganito. Tapos umuwi na lang ako. Tapos sabi ko, ayoko na mag-basketball. Tapos nandun na lang ako sa amin, mga church league, yung mga nag-church leagues. Yun yung nagbuhay sa akin. Talagang nag-trigger na, ay, kailangan pala ganito. Kasi yung time na yun, wala na akong pag-asa talaga sa basketball. Tapos sabi sa akin, Chan, babayaran ka daw. Laro ka ng church league? Sabi ko, church league? Sabi ko, nung time na yun, sabi pa sa akin nung pastor, bago kayo maglaro, kailangan mag-church muna kayo. Sabi Wala pa ko, masyadong commercial kasi leagues. Yes. Tama. Tapos sabi niya sa akin, sige. Sabi ko, sige po. Ang iniisip ko noon, that time, money. Kasi wala akong pera eh. Wala naman. Nasa bahay lang, tambay. Sabi ko, wala naman pag-uwa ang pera. Pagka punta ko ng church, sa sermon, iyak pa ako kasi kala ko pinapagalitan ako ng pastor kasi hindi ko naman alam eh. So parang, sabi ko, bakit parang napapagalitan ako ng hindi ko alam? So, yun pala yung way na nag-ano sa akin na, ay, pwede pa pala. Simula nung time na naglaro ako sa church league, di na ako nanghihingi ng bayad. Ang gusto ko na lang, mag-church muna bago maglaro. Yun na yung ano ko. Yun na yung- That's why his name and your name are the same. Yeah. I think the lesson Very here nice. is, Napakaganda. di ba, sa Ganda. kwento, ang ganda ng kwento, no? Oo. Patience, Mhm. perseverance, Yes. and church. Yeah. And Di the ba? Lord. He Oo. basically accepted the Lord in his life. Di ba? Tapos nagulat ako, tapos parang sabi ko, okay na, parang yun na lang. Biglang may nag-chat sa akin na hindi muna si Coach Jeff basta may nag-chat sa akin na teammate ko, pare inanap ni Coach Jeff number mo, ano daw number mo, send ko ngayon, tawag ngayon si Coach Jeff. Chan, buhayin natin yung karir mo, sabi ko. Coach, saan po? Sa Letran, ganyan to. Kasama mo si Bonbon. Sorry, sino tumawag? Coach Jeff Napa. Jeff Napa. Okay. The. Okay. Kasama mo si Bonbon tsaka si Franny. Tapos try So, yun, mo may dito. connection na rin kayo in a way. Tapos yun, pagka ano ko nun, bigla niyang yun yung start ulit ng ng Career niya. ko. Tapos yun na nga, napunta na siyang PBA pagkatapos nun, tapos MPBL. Guys, alam nating lahat na sports is more than just winning and losing. It's about intensity, momentum, at yung feeling na hindi mo kayang alising ang mata mo sa laro. At kung gusto mong mas maging exciting ang bawat game night, Sports Plus na yan. Easy to use, mabilis, at perfect sa mga sports fans na gustong gawing next level ang kanilang viewing experience. Register or sign up now at sportsplus.ph today. Remember, gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 and above only. Now back to our podcast. Napag-usapan kasi ni Christian na yun na nga, kasama niya yung mga manok, no? Nakapag-shooting siya, ganyan nabanggit mo kanina na alam naman ni Coach M na mas orchestrator ka. Gusto ko malaman, ano yung mga gusto mo pang skills na, syempre, ang bata mo pa di ba? Kagaya niya, hindi naman siya, wala siyang shooting dati, di ba? Tapos sinasabi niya, nagka-shooting siya. Ikaw naman, ano yung mga skills na parang gusto mo pang i-develop as a point guard? Maturity. Mm. Tapos, ano pa ba? Maging baga sa decision, sa depensa pa, Mm-mm. sa shooting, maging pulido pa. Oo. Tapos, condition sa katawan. Yun po. So, madalas ka mag-gym ngayon?
Hindi, nun pa lang naman. Okay. Noon pa lang. So, ano yung saan tayo natigil kanina kay Steve? Di ba, pa-NU na siya. Tama. Galing ng UV, pa-NU na. Yeah. Okay, so from NU. Your stint there and the relationships you develop, no? Di ako nagkakamali. Di ba? Nabanggit mo na kanina, si Carl, di ba? Tumira ka pa kay Carl sa Cebu ng pandemic. And just overall, no, kay Coach Gold, itong stint mo sa juniors, ano yung mga highlight doon? Yung highlight ng yung back-to-back tsaka yung mga kakampi ko. Carl Tamayo, Kevin Kiambao, Harold Alarcon, Jerry Abadiano. So, yun. Si Raylan, hindi mo pwede hindi mabanggit. Raylan Torres, dyan. So, yun. Nag-champion kami, tapos ibang klase yung mga kakampi ko. Sa pagpunta ko pa lang ng NU, pag nag-ensayo kami, coach, isang ka na pupunta. Bakit kaya? Hindi, wala kasi kasi. Let's go, Joe! Let's go! Kasi nagsastart pa lang yung commentating ko, no? Time na yun. Pupunta lang siya. Grabe ka naman. Pinapunta lang siya pag pinapatawag siya ni Coach Gold Jr. Nabuk. Actually, may naalala ko. Nagdun ka ba nung nag-tune up yung... I-change topic mo. Hindi. Kasi nung nasa UP pa ako, nag-tune up yung high school team NU, tsaka UP. Sa celebrity. Nag-tune up kami. Kalaban ng UP seniors. Yes. Para malinaw. Alam ko yan, yung kwentong yan. Wala na si Richie Juan. Rivero. Richie was there. Carl Juan, Paras. Kobe Paras was there. Si Juan, Javi, my brothers weren't there. But I was there. Yes. Tinalo kami sa celebrity. Tinalo kami ng high school. Tapos nagulat ako, parang, grabe naman tong mga player na to. Parang veterano na maglaro. High school pala. Akweti was and Malik was there. And we lost. Wala silang import. Wala kaming import. Pero nandun si Carl, si Kiambao. Kompleto sila. Yung high school. Jerry, 31 points. 31. Richie Rivero, 30 points. Grabe. Grabe yun. Nung nagulat ako high school team. Anong klaseng high school team to? Pwede maging documentary yan. Okay, so from that point, nag-NU ka na syempre ng college. Pag-usapan mo ng mabilis lang yung naging journey mo ng college. Yun nga, yung hindi mo makakalimutang talo last season. Kumbaga, ano yung pinaka-take away mo or pinaka-natutunan mo nung mga last few years mo sa NU? Siguro, kung paano trabahuin talaga ba? Kasi yung NU naman, coach, di ba, nung season, mga past season before nag-season 84, mga pangit yung mga, siguro, yung standing ba? Baga nasa dulo sila palagi. So yun yung ginawa ni Coach Jeff na ibalik muli yung pagiging contender ng NU. Tama, Final Four. So, yun nga, sa awa ng Diyos, naging contender naman kami. Pero yun nga, di lang kami pumasok ng final. Bakit? Bakit sabi? Bakit? Hindi, joke lang. Dahil sa mga dati niyang teammates. Okay, napag-usapan mo yung pagiging contender rin ng NU eventually nung last season. Pag-usapan natin ang Pasay dahil contender din kayo sa MPBL ngayon. Syempre, wala kayo sa taas, pero Pasay has always been a contender. Ikaw muna, Christian, anong nakikita mo sa future ng Pasay for season 8? Iba. Hindi pa parang ito yung nag-uumpisa pa lang. Kasi yun nga yung kulang sa amin eh. Yung ang nagiging parang mahina kami ngayon dahil bata kami. Pero hindi lang ganun eh. Alam kong merong plano eh. May pupuntahan. Tsaka Coach M effect nga, di ba? So parang iba yung mangyayari kasi the way nga kung paano niya bigyan ng kumpiyansa lahat ng team, ng nasa team, iba talaga. So parang ang alam ko may iba pa kaming matatapos ngayon. May iba kaming magagawa ngayon. Siguro mahirap pang sabihin, pero alam ko may mangyayaring maganda. Sundan ko na rin, Mix. Sige. Kasi so far, 7-6 kayo sa North, 7-8 spot, no? Which is basically nasa play-in kayo. If the playoff started today, di ba? Play-in, di ba? Looking at the teams na mga tinalo nyo, nag-start nung first game nyo, San Juan, and then Parañaque, and then eventually you guys went on a 5-game winning streak, and then the last 3. Again, we're doing this recording. Today is June 22. Medyo struggling sila ngayon, 3-game losing streak, but still, obviously, in playoff contention. So, ano yung, at this point of the season, alam nyo rin mukha ng team nyo eh. First few games, medyo discovery, chemistry, lahat yan. Sabi mo nga, marami kayong rookies, ikaw bilang kuya.
Ano yung mensahe mo sa mga fans ng Pasay at this point of the season wherein nakikita na yung mukha nyo, yung mga nakakalaban nyo, lalo na pag nakalaban nyo na yung mga mabibigat na team. So far, naglaban na kayo ng San Juan, tsaka Caloocan, Jensen. tsaka Jensen, di ba? Wala pa yung Abra, for example, di ba? Ano ba ina-expect sa inyo at this point? Tapos na yung window, dinagdag nyo si Algorisa. galing Pampanga, Algorisa, di ba? Champion na player yan. Teammates ba kayo? Yes. Yeah, okay. Yeah, champion din pala to. Yes! So, ano bang may expect ng Pasay fans sa inyo in terms of being a much better team? Yung mga una kasi namin, yun nga, dahil nga sa bata, unti-unti kaming nabubuo. Mas nabubuo kami. Yun lang naman yung talagang kailangan namin, tapos yung decision making bandang huli. Kasi yun nga, dahil nga bata, medyo sa dulo talaga nagkakaroon ng problem yun. Pero yun nga binigay nga sa amin yun ng mas maaga. Lalo na nung game namin ng Jensen, ng Caloocan. So mas veterano yung mga kalaban namin. Dikit yun. Dikit kami. 98-93. Bumibitaw kami sa dulo. Sabi ko, yun nga, yung ako, syempre bilang kuya nila, parang sabi ko, buti nga binigay sa amin to ng maaga. Para nakita nyo agad. Para na-adjust na namin. Kasi mahirap namang puro panalo kami. Paano kami matututo? Pagdating ng dulo, dun kami mas lalong mahihirapan. Ngayon, yung binibigay sa amin pagkatalo, mas nabubuo kami, mas nagiging okay yung chemistry, mas nagsasama-sama kami. Sabi ko, yun yung isang way para mas lalong gumanda yung mga susunod na games namin. Sabi ko, ito yung magiging reason kung ano yung mas mabubuo namin na team. Si Steve, bago ko hingan ng message para sa fans ng Pasay at kung ano ang kaya niyang sabihin nating i-promise para sa fans ng Pasay Voyagers, mabilisan lang, tuloy pa ba yung mga kape-kape kasama si Coach M, yung mga ganon? Kasi alam ko last season yung Pasay team, minsan lumalabas kayo, ganyan, nagkumakain, ganon. Sa ngayon, wala pa. Pero medyo busy kasi si Coach M Pero dahil assistant din siya sa Mapua Seniors. Pero napag-uusapan naman niya magkaroon nga ng early team building. Okay. Pero alam ko sila kung lumalapit sila kay Coach M ng by one pumupunta sila, Coach, kailangan ko ng ganito. Ganon sila So talagang grabe si Coach M Kuya talaga, kuya. Kahit sobrang busy nun. By one niya kayo asikasuhin. Not by a team. Oras. Talagang ganun siya. Dahil ganun siya. Steve, anong gusto mong, syempre, ikaw ang tinitignan dyan, no? Kayong dalawa ni Christian. Sa starting point guard. Tinitignan kayo sa Pasay. Anong gusto mong sabihin sa fans? Lahat ng fans, although nagtatalo kami ngayon, so, gagawin pa rin namin yung best namin na mabigyan ng magandang maka-over the hump yung Pasay kasi for the past ilang seasons di talaga nakaka-over the hump. So first yun lang, di ba? Sa first round, di ba, Coach? So yun lang, gusto namin na hindi na mangyayari yung ganun ba. Pero again, it takes time. Kailangan lang i-fast track. So kailangan namin trumabaho ng mas buo. And alam naman natin, Coach, MPBL ngayon, hindi na basta-basta. Di ba? Yung competition ngayon, siguro ngayong season, ito yung pinakagrabe na competition ng MPBL. Sige, may rason ka na. Shout out din syempre kaila Boss Lavin Castro, kay Ma'am JD, tapos kay Ma'am Liano, Calixto Rubiano, kay Ma'am Emmy. Calixto family. So, yun, di rin naman basta-basta. Basta lalaban lang kami. Kung saan man kami dadalhin sa will ng Panginoon. Basta walang regret kasi binuhos namin lahat. Yun lang yung namin na ibubuhos talaga namin every game. Mabilisan lang. Okay, kailangan sumagot kayo kagad Pinakamakulit mong teammate ngayon sa Pasay. Pinakamakulit? Jello Santiago. Ikaw, Chris. King Cortisa. Dalawa. Si King pala. Uy, ang ganda ng pinapakita ni King Cortisa. Best player yan. I think 2 game. Huling game nila, nung huling panalo nila. Malapit na Malapit na mapi. Ang galing. Ang ganda ng ginagawa ni King Cortisa. Okay, maraming salamat, Steve Nash and Chris Fajarito. And now, Coach Chris and Joe, let's start with a quick recap with our featured games, starting off with June 16 games. Joe. Ako to! Ako na! Sige, ikaw na. Okay. Sa wakas. Okay.
Manila versus Parañaque, 106-100. Taas ang score nyo, ha? Alam mo, ngayon lang naka-breakdown ng lahat ng stats. Ang haba nung Ever. highlight. Ng best nga, player, ah. Napansin ko, iba. Dati Times New Roman ng font. Okay, go Ayun, ahead. ganda. Manila Batang Quiapo snapped out of their slump by outlasting the Parañaque Patriots in a competitive, high-scoring shootout. Joe GDL delivered a sensational all-around, grabe yung adjective, sensational Grabe. performance to lead Manila Batang Quiapo past the Parañaque Patriots. He racked up 23 points, 4 rebounds, 3 steals, and 2 assists. Na-highlight pa yung 2 assists. 2 decisively sparked Manila's offense. His timely defensive stops and clutch scoring down the stretch proved to be the ultimate difference maker in securing the victory. Halatang may connection to Kaya nga. sa production natin. 23 Ganda points, 4 naman. rebounds, 3 steals, 2 Pati yung assists. 0 turnovers na highlight. Pati yung 5 out of 6 Hindi, yung na, kailangan ni-highlight yan. dunks. Ilan? Ilan Ay, dunks? Wala kang dunk. Ano ba yan? Dunker, walang dunk. So, congratulations. Palakpakan naman ang buong Rebanse para Yes. sa bata It's the natin. Rebanse effect. It's the Rebanse Rebanse effect. It's the Rebanse effect. Okay. Nice one, brother. Nice Come one. on. Sa wakas. Okay, Come on. pero yun lang ang i-recap natin na June 16. Kasi Oh. special request yun. Pero ngayon, nasa June 18 na tayo. Okay, San Juan versus Pasig. The San Juan Knights showcased a fearsome offensive firepower, pulling away early and leading by as much as 36 points to cruise past Pasig. They shot a remarkable 62.1% from the three-point line, connecting on 18 of their 29 attempts from beyond the arc. This dominant performance secured San Juan their 8th consecutive victory, pushing their overall record to an impressive 10-1. Sino best player? Sino ang best player? Ikaw ang magsabi, Steve Nash. Terence Fortea. Okay, My 14 son. points. 14 points and of course 3 assists. Coach, ikaw, mag-comment ka naman sa performance ni Terence. Good job, Terence. Okay. June 20, go ahead, Joe. Binyan versus Make Hawaiian Gems, 70-64. Binyan pulled off a thrilling victory, overcoming a third quarter brownout delay to outlast the Make Hawaiian Marilao Gems. Nick Cabanero anchored the fourth quarter surge by sinking pivotal back-to-back triples and pouring in 11 in his points during the final period. The victory marked Binyan's 8th consecutive win, allowing them to firmly maintain their strong playoff position. Sino best player? Nick Cabanero with 80. The former Growling Tiger. Growling Tiger. Come on. UST. Growling Tiger. Okay, With 18 points, 9 rebounds, and 3 assists. Episode 10. Yes. Yeah. Nick Cabanero. Ano to? Semi-Rebanse effecto. Okay, semi-Rebanse Kasi effect. even before this, nag-best player na siya. So we cannot take full credit. Okay. Okay. Ikaw na Pero yan. dahil sa pag-guest niya sa atin dito, best player ulit siya. Okay. Kahit na nag-brown out doon. Okay. Eto. Magandang laban to sa Mindoro. Mindoro versus Valenzuela. Okay, the Mindoro Tamaraw secured a hard-fought narrow victory over the Valenzuela City Dark Horse, who's doing very well, by the way, Yes. in a highly competitive matchup. In Mindoro, and Mindoro relied heavily on homegrown former Mapua Cardinal na talent na si JC Recto, whose aggressive drives to the basket and clutch scoring spearheaded their offensive attack down the stretch. Okay, strong defensive stops and timely free throws in the closing moments allowed the Tamaraws to survive a furious late rally by Valenzuela. Sino best player? One of the more promising players. Lagi namin, kumbaga, pinopromote to dahil ang napaka-talented na player. JC Recto finally gets, I would say, his breakout game. Yeah. No, We have been waiting for this. He's been struggling. Yeah. Okay. And obviously, Mindoro showing a lot of faith in him. Hindi siya trinade, hindi siya ni-release. Yeah. Diba? Homegrown, malaking bagay yon. 16 points, 3 rebounds, 4 steals. Ang isang tao na talagang tinututukan siya, Kuya Bambam. Yes. Na Malinda. Si Kobe. Okay. Kobe Bambam. Yeah. Okay, and now, it's time for our Rebanse Player of the Week. Let's Okay. start with you, Joe. Will you nominate yourself? No. Buti naman. I'm gonna go with, this is the fourth time I'm gonna pick him, Nick Cabanero. Okay. So he's obviously player of the week. Wait, siya ba player of the week? But anyways, he's been No, very he wasn't. consistent. Jay Collado. Jay Collado. Okay, Yeah. very consistent, and then he's been showing
the past few games that he's controlling the game. Mm-mm. So he's my player of the week. Ikaw. Siyempre, Nick Cabañero. Okay. No, back-to-back player of the games, Mhm. no? Best player of the games, naging guest natin sa Resbanse. Hmm. More importantly, the former UST Growling Tiger. Okay, ako I always do this. Meron akong talagang player of the week, pero gusto ko lang banggitin, come on, no, the most conditioned player of Sino? his age group, Sino? Jay Collado. Di ba? Okay. Okay? The Sige. most conditioned player of his age Kahit na group. galing sa talo. What's his age group? Third, 40 na siya eh. Nasa 40s. Oh. 39 to 40 na yung age Third- group. I was gonna say Oo, 39. Oo, ganon. Oh. My point here is, I mean, grabe yung ginagawa niya for Valenzuela. Mm. 'Di ba? Kasi, lalo nung nawala si Val Chauca. buhat talaga. Buhat talaga, kumbaga. But my player of the week, I would give it to Antonio Sebio when they won against Zamboanga because he has been struggling the whole, parang their last games. And ano yun, napanood ko yun, talagang tinignan niya yung kamay niya. Dami niyang tres against Anim Zamboanga. yata? Oh, ang 6 of dami. 8, something like that. Ako, I would give it to Antonio Sebio, The the former UP Fighting Maroon. Okay. Okay, upcoming MPBL games. For this coming week on June 26, Friday, we have Naku, maganda Mikawayan to. versus Ay, ako Valenzuela. mag-cover niyan. Basilan versus Abra. Ang ganda. Okay. Fearless forecast, Coach Chris. Binyan versus Pasay. Yung dulo? Bakit ako yung sa dulo? Hayaan mo sila mag-forecast sa sarili nila. Hindi, sige. Mabilisan lang. Chris, dati kang Binyan, no? Ngayon, Pasay ka na. Ano tingin nyo kaya nyo gawin against Binyan? Loaded ang Yun na lang. frontline yan. Wag mo nang i-forecast ano ang gagawin nyo. Para sa'yo. Hindi in detail Hindi in detail. Para sa'yo, Hindi ano baka tingin ma-scout mo? sila pag napanood to. Hindi, gagawin namin yung best kung ano yung kaya namin para manalo. Yun. Oo. Sino kailangan bantayan? Sabihin yan. Lahat sila eh. Tama. Lahat sila. Wala akong pwedeng ano yun. Lahat. Ako, sasabihin ko kay Steve Nash dahil nga lagi niyang inaabangan yung matchup niya sa mga veteranong point guard, Pamboy Raimundo. Itong tanong na lang, para medyo pressure na question, Christian. Ilang rebounds ka that game? Mabigat na mga big man nun. Wala na, box out na ako. Okay. Humble. Okay. Okay, next. June 27, Saturday, Pasig versus Jensen. Maganda rin to. Ang ganda ng laro ng Pasig ngayon. Natalo nila ang Rizal. Blowout, di ba? There was a Pasig Before game. the San Juan game? Yeah, before Yeah. the San Juan game. Mhm. Then there's Zamboanga. Ang ganda na naman ng last game. Mhm. Ako, tingin ko may magbe-best player na naman dyan, Coach Chris. Ikaw But ba? sadly, wala ako dyan. Wala ka Sadly, naman? I have Ba't some... nag-announce ka na naman? I have prior commitments. I have prior commitments. So, pagkatapos mo mag-best player, ganun? Mag-absent Ano ka sa na? commitment mo sa Manila? Grabe ka. Okay. So please, sana po supportahan niyo ang MPBL this week. And that's the final buzzer for this week's episode. Maraming salamat po sa aming guests, ang Pasay Voyagers, Steve Nash Enriquez and Christian Fajarito. Thank you so Thank you much. po, thank you. Na may Galing, game pa ngayong araw galing na bang to. Cavite to? Ang Oo. aga dumating? So, syempre, good luck sa game nila ngayon. Mamaya. But Yes. good luck sa isa pa nilang matinding game sa Sabado against Binyan. Okay. So, salamat po sa pagsama sa amin sa isa na namang masaya at maaksyong kwentuhan. Kung nabitin kayo, hit that subscribe button. Remember to catch our episode first on YouTube and Spotify. Follow us on all socials at Rebanse Podcast. At huwag kalimutan i-drop ang inyong sariling hot takes at predictions sa comment section below. Tama si Joe dun, no? Talaga yung comment nyo sa kanya, ha? Sa best player niya. Don't forget to tune into our latest episodes dahil dito, hindi mahalaga kung paano ka natalo kahapon. Ika nga ng tono ni Steve Nash kanina, paano siya nagkakwento, no? Ang mahalaga ay kung paano ka babawi bukas. Study the game, respect the process. Teka lang, bago ko to sabihin, ang dami na talaga natin sinabi ngayon. Naalala ko, sabi ni Joe, pag nag-best player, merong Pizza. So, wala siya sa game sa Sabado. Pero nandito siya sa Rebanse sa Monday. Oo nga. So, pizza. Sige. Iba yung commitment niya sa atin. Never mawawala sa Rebanse doon. Okay, to the Okay. next episode. Ako po si Mika Abisamis. I'm Coach Christian Loanzon. Joe Gomziliano here. Laging tandaan, kung may issue, may sagot. Kung may may talo, May Rebanse! Yan ang laro, yan ang kwento, yan ang MPBL. Walang sawang nagbibigay ng bagay na pag-uusapan. Bawat episode, sisiguruhin naming walang play na mapapabayaan.
walang issue na may iiwasan, at walang debate na mananatiling walang sagot. Dahil ang basketball, hindi natatapos sa buzzer. Nagsisimula pa lang ang usapan. Kung gusto mong marinig ang totoo, ang analysis, ang history, ang init ng laban na hindi mo mahanap sa ibang lugar, nandito kami. Bawat linggo, bawat laro, at bawat issue. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may rebanse. Ang podcast na hindi nagpapatalo.